Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Attorney Rowena Guanzon. Sabi lang niya, kumabig na si Tulfo. Isinare niya ang post ni Ramon Tulfo. Alam naman natin si Ramon Tulfo, parang spokesperson din ng palasyo ito eh. Palaging dinedepensaan ng administration ni Pangulong Marcos. Ngayon, parang bumaliktad na siya. Dahil isiniwalat niya ang nakakatindig balahibong nakawan sa PCO. 50 million pesos ninakaw. Sino ang nagnakaw? At para saan itong paano gastusin ang 50 million? Ako, talagang parang sinisira niya na ang PCO. Ano bang motibo niya? Ito ang post ni Ramon Tulfo. Lumabas na. Natanggal si dating Secretary J. Ruiz ng Presidential Communications Office dahil nawala ang 50 million sa kanyang vault. Ang nagsabi sa akin ay isang Tweety Bird sa loob ng PCO. Tweety Bird. Bakit may ganoong kalaking halaga sa isang opisina ng gobyerno? Di masabi ng Tweety Bird. Ang laki no? 50 million? Hindi inireport sa pulisya ang pagnanakaw dahil di maipaliwanag kung saan ang pinanggalingan nito. Pero may haka-haka na ipambabayad sana ang 50 million sa mga influencers at vloggers na defender ng administrasyong Marcos. Hindi matukoy kung sino ang nagnakaw ng malaking halaga. Wala na, nagkaloko-loko na talaga sila. Okay, so lately lang, 2 weeks ago o last week lang, yung mayroon siyang post tungkol sa mga destabilizers sa gobyerno. Tapos mga financiers. Sabi ni BP Sara, dahil si BP Sara daw ang financer ng mga destabilizers, chismoso yung Tulfo na yan. Wala siyang basihan. So, gaano katotoo itong post niya na ito na may 50 million na pambayad sa mga vloggers, influencers na dumidepensa sa PBBM admin? Okay. Connecting the dots, ganyan din ang sinabi ni Congressman Marcoleta sa budget hearing ng PCO. May informant si Congressman Marcoleta, tagaloob daw ng PCO, na talagang may malaking halaga na nakalaan para sa mga trolls o mga vloggers, defenders ni PBBM. So, dahil sinabi yan nauna ni Congressman Marcoleta, kinukumpirma lang ngayon itong Tweety Bird ni Ramon Tulfo. At yan din ang paniniwala ng karamihan na meron talagang effort ng administrasyon na depensahan sila ng mga vloggers kasi bumubulusok ang kanilang rating, imahe, whatsoever. Nagkalat po ang mga trolls sa social media na dumidepensa sa Marcos administration. Mismo ang Pangulo ang umamin na meron siyang troll army. Nakabidyo yan eh. Kasi nung kandidato pa siya, hindi siya pinapansin ng mainstream media, ay sabi niya, nag-create ako ng troll army para meron akong panlaban sa social media. So kung nagawa niya noon na hindi pa siya presidente, how much more ngayon na presidente siya, he has all the resources
at nanganganib ang kanyang administrasyon dahil matatalo siya sa battle of narratives. Kaya kung ako yung tatanungin, most likely may katotohanan itong pasabog ni Ramon Tulfo. Kumpirmado na yung sinasabi ni Congressman Marcoleta, 50 million. So ang tanong, saan galing? Well, marami pang gagalingan. Isa, yung Confidential Intelligence Fund. Bilyones yan. And marami pa. Dahil ang daming pundo ang Office of the President. Ang daming pundo sa Malacanang. Kung paano nawala, yun na yun. Another siguro, ay nako. I don't know, how will I say it? Nakakainis, nakakadismaya. Ang dali nilang gumastos ng pero, 50 million, ganun lang. Samantala, ang mga biktima ng bagyo, latest issue sa Cebu, yung mga biktima doon, 5,000 lang ang ibigay sa mga nasirang bahay. 10,000 lang ang ibigay sa mga completely destroyed. Tapos kanila, milyon-milyon ipambabayad lang sa mga troll, mga vlogger na bayaran na walang ibang gawin kundi magsinungaling para lang mapaganda ang image ng Pangulo. Di ba nakakainis? Pera natin yan eh. So anyway, yan ang tatak ng administrasyon ito. Magbasa lang ko sa mga comments. Kabosor, hoy Ramon, huwag ka nang mag-post ng ganyan. Ayaw ng mga loyalista ang mga ganyan po. So, kasi masisira ang Marcos administration eh. So ano naman ang motibo ni Ramon Tulfo? Bakit mag-post siya? Ito, nabasa ko lang sa mga post ha. Baka nakikita niya na tagilid na ang barko ni BBM at pumuporma na siya. Jos Palermo, well, for some reason, I'm glad it was stolen. Shane Tadlas, the ship is sinking. Group yourselves into Tulfo. Maria Jacobo, change of heart cause the boat is sinking. Alam niya na, baka nakikita niya na wala nang ibang papuntan ang administrasyon ng kanyang sinusuportahan kundi palubog. Kaya ito, baka sakaling makaporma na siya sa, alam niyo na. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako sa tribo para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ni si Angkol ang natagaan og yero. Mag-atop na ni siya karon. So mo na ni ang atopan ni Angkol karon sa iyang balay. Ano ino maputukod do domingo. Karon naman na gid ang bani Angkol ang atop niya. So nakaatop na gid siya sa gihatag nga yero nga natabang sa iya ha. Ito sa nagtabang ani og trabaho sa tanan atong Ginoo. Oo. Hinauton ta nga sige taga grasya ang nagtabang ani. Ugas tang kami ang mga katawan. Naot nga dagan pa ang matabangan kay dagan pa tao ang wala matabangi. So kuan Kol, pila na day imong edad karon? 64 na. 64. Pila imong anak? Kuan man marag unom. So naa pa ka estudyante karon? Wala na. Wala na ka estudyante. Tanan namin nyo. Tanan namin yung imong anak. Oo. So naa pa kay asawa karon Kol? Naa. Ay, so unsa imong trabaho karon? Wala na, standby na. Standby na ang inyong panginabuhian. Gatagaan ra ko sa akong mga anak.
Natagaan ra kasi imong mga anak. So di nakakatrabaho Di na mo ko katrabaho. lagi. So mo lagi Nicole ba sa atong pagpanginabuhi. So karon ko nga kuan natagaan na kagero so nakabalay na gid ka Kabalay tungod sa tabang lang. Mm. Kay kung kaugalingon lang nimo kol nga pag kuan dili gid ka maka-afford sa yero Dili. tungod kay wa na kay trabaho. Ano ko'y trabaho. So salamat kayo kol. Salamat yun sa naginabang.